Although yung libro po hindi sinasabi kung sino ang author, kaya yung iba kaya umaangal yung iba, hindi naman si Paul ang writer niyan. Kapag sumulat si Paul ng aklat, nandoon kaagad sa simula. Sinasabi niya. O sinasabi niya, from Paul with Timothy, yun. Dito wala. So sabi ibang style. At saka yung aklat, maraming laman ng mga salita na hindi ginagamit ni Paul. At hindi ganito magsalita si Paul. Sino ang sumulat ng aklat ng Hebrews? Okay? So, Brother Mark, may masasabi ka ba dito? Sa maraming accounts, Pastor, maraming historical na pag-aaral. Kumbaga, maraming tao yung nagko-connect to talaga kay Paul, kay Apostle Paul, ano. Pero kung titignan natin, may mga nagsasabi rin na matitinding mga pag-aaral ni Pastor na mga nagsusuri. Ang sabi nila, another Jewish Christian lang yung nagsulat. Kaya yung kanyang kumbaga atake sa pagsusulat yung tungkol sa mga ano yung ginagawa ng mga Hudyo. 'Di ba? Andiyan yung yung atonement, andiyan yung mga saserdote, andiyan yung law, andiyan yung Sabbath. Lahat halos pastor ng may tungkol sa mga Hudyo nandoon nakapaloob, kaya nga Book of Hebrews. Kaya kung titingnan natin, pastor, talagang ina-account to sa isang Hebreo na nagsulat. Ano? Kaya kung titingnan natin, pastor, si Paul, malaki rin yung kanyang kaalaman tungkol sa kaya sa kanya ito ibinigay. Pero pastor, alam ko na may mas maganda kang sagot tungkol doon, kung bakit ito ay talagang maibibigay natin yung authorship kay Apostle Paul. Yeah, although yung libro po hindi sinasabi kung sino ang author, kaya yung iba kaya umaangal yung iba, hindi naman si Paul ang writer niyan. Kapag sumulat si Paul ng aklat, nandoon kaagad sa simula. Sinasabi niya. O sinasabi niya, from Paul with Timothy, yun. Dito wala. So sabi ibang style. At saka yung aklat, maraming laman ng mga salita na hindi ginagamit ni Paul. At hindi ganito magsalita si Paul. Ano? Kaya lang, kagaya ng sabi mo, dapat isa siyang Hudyo, dapat familiar siya sa Jewish mga customs. Yes, sa customs at saka sa sanctuary. At dito sa bandang dulo ng aklat, sa benediction and final greeting, sa chapter 13 ng aklat, sabi dito sa verse 22, basahin ko, Mark Paul, yung verse 22. Sige po. Brothers and sisters, I urge you to bear with my word of exhortation. For in fact, I have written to you quite briefly. I want you to know that our brother Timothy has been released. If he arrives soon, I will come with him to see you. So, sino ba sa New Testament ang palaging kasama ni Timothy? Si Paul. Diba? Yeah, so wala namang iba kundi si Paul. Although, siyempre may iba pang possibility. Yes. Pero I think na etong verse na ito, isang clue na nagtuturo kay Paul. Kasi siya talaga ang kasama ni Timothy at saka pamilyar sa kanya na si Timothy doon nakulong. And now, ewan ko kung pagkakakulong nga has been released, pero siguro pagkakakulong din. If he arrives soon, I will come to him to see you. So, sasamahan daw niya si Timothy. At again, hindi tayo pwede maging dogmatic. Hindi natin masabi. Si Paul yan. Kasi hindi talaga settled But still, the biggest possibility is Paul. Ngayon, Mark Paul. Yes. Meron akong narinig, hindi sa akin galing to, meron akong narinig na magandang discussion na kino-connect nila itong aklat ng Hebrews sa Acts. At sabi doon, nung mga nag-share nito, doon daw sa Acts 7, ang Acts 7 ay sermon ni Stephen bago siya patayin. At doon, yung Acts 7 na iyon ay napakahabang sermon at nire-relate niya yung kung paano ang Diyos ay nagpadala ng mga message sa mga Hebrews, sa mga Hebreo. Itong ginawa ng Diyos nung unang panahon, sabi niya, ang haba-haba noon. So, salita ni Stephen yon. Ngayon, ang tanong, ang sumulat ng aklat ng Acts, alam natin si Luke. Pero si Luke, nag-i-interview siya ng mga tao para maisulat niya sa aklat niyang Acts. Sino kaya ang in-interview ni Luke para malaman niya kung ano yung sinermon ni Stephen? Kasi napaka-detalyado ng sermon niya, ang haba-haba Diba? From verse 1 hanggang verse,
verse 53. Biruin mo yan, 50 verses. Dinitalye niya yung sermon ni Stephen. Wala Mm. si Luke nung panahon na yon na nagsisermon si Stephen. Pero merong isang tao na nandoon. Yes, kilala ko rin yun, Pastor. Yeah, oo. At inilagay niya yung pangalan niya doon sa bandang dulo. Sabi dito sa Acts chapter 7, verse verse 57 at saka 58. Basahin ko. At this they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. Okay. So, yung Saul, yun po yung unang pangalan ni Pablo. Bago siya naging Pablo, siya ay naging Saul. So, bakit inilagay doon yung pangalan ni Saul? Parang ang connection niya lang siya lang yung humawak ng mga damit na bumabato kay Stephen. Binilagay pa yung pangalan niya. Hindi inilagay yung pangalan ng mga bumabato. Yung pangalan niya inilagay. Palagay ko lang, Mark Paul, ay si Paul ang nagkwento kay Luke noong sermon ni Stephen. At anong connection nito sa Hebrews? Palagay ko lang si Paul din ang nagsulat ng Hebrews, at yung Hebrews ay continuation ng sermon ni Stephen dito sa Acts chapter 7. Ano po? Kasi pinapatuloy niya yung message ni Stephen sa Acts chapter 7 ay ang Diyos ay nagpadala ng messages sa Israel sa pamagitan ng mga propeta at saka mga patriarka. At kung babasahin natin yung Hebrews, yung simula ng Hebrews chapter 1, ganun din ang sinasabi. Sabi sa chapter 1 verse 1, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Yun din ang sinasabi ni Stephen sa Acts chapter 7. Na ngayon, yung messages ng mga prophets ay tungkol kay Jesus Christ. Yes. Gandang connection ng Pastor, Kasi kung titignan natin, yung laman ng mga sinulat ni Luke sa tungkol nga kay Stephen, talagang Pastor, si Stephen kasi talagang inungkat niya pinakasimula halos ng kwento ng na kung paano sila naging Hudyo, at kung paano yung promises na galing sa Diyos na ang katuparan nga ay si Jesus, na kung saan sinasabi niya to sa Sanhedrin, Kaya sa kanyang pagbalita, Pastor, ang nakita ko naman, Pastor, yung kanyang connection sa Hebrews. Kaya marahil ang tingin ko rin ay si Paul ang nagsulat nito, at yung connection na yun ay maganda, Pastor. Napakagandang connection nun. Kumbaga hindi siya bago siya sa pandinig ng marami, yung connection ni Luke, ni Stephen, ni Paul doon sa Book of Hebrews. So nakita kong mas ipinaliwanag pa dito ni Paul sa Hebrews kung ano yung meron sa, kumbaga binalangkas niya, Pastor, yung bawat topic na meron si Stephen sa mga sinabi niya, yung tungkol sa mga alay, tungkol sa mga saserdote, tungkol sa pagsasabat, at kung ano-ano pang tungkol dun sa sermon ni Stephen. Napakaganda, Pastor, kasi kung titignan natin, kung hindi talaga natin siya, kung pag-aaralan natin, babasahin natin, may kinig lang tayo kung kani-kanino, hindi natin na basta-basta makikita yung mga ganon. Kumbaga dapat talaga, Pastor, nag-iisip tayo sa bawat talata ng Biblia. Hindi yung naka-base lang tayo sa standards, naka-base lang tayo sa kung ano yung alam na natin na turo at aral,